Welcome back mga kapaglaw, mga kaigsuunan sa atong nga serye Transformed into the Likeness of Christ. Muna ning atong ikaupat nga gabi mga kapaglaw. Sa serye na to, Revival and Reformation. Ug atong nakitaan ang mga upat ka mga rason why we need reformation. Ug karon atong tanawon ang dugang niadto nga mga rason sa part 2 niining atong presentation, Transformed into the likeness of Christ. Busa niini nga taknaa. Balikan nato ang atong teksto kagabi. Nga nagaingon, may God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Mapreserbar unta ang atong lawas. Ingon ni pa ni Apostol Pablo nga walay buling, walay ikasaway, hangtod sa pagbalik sa atong Dios nga nagluwas ka nato. Busa mga kaigsunan atong naton antong miagi, nga kining atong lawas, gihimo kini alang sa paghimaya sa Dios. Usa ra gyud ang lawas nga gipahulam sa Dios kanato, hinumduman nato ato ning tulubagon. Ug karon atong tanawon ang part 2, ngano nagkinahanglan ta og reformation. Number 1 nga reason, mga kapaglaom, mga kaigsunan, because blessings on faithful obedience. Ngano nagkinahanglan tag reformation? Ngano nagkinahanglan ta ma-transform into the likeness of Christ? Because there is blessing sa faithful obedience. Adunay panalangin sa pagkamatinumanon. Tanawa ra gud ninyo ang gisulti. The obligation we owe to God in presenting to Him clean, pure, healthy bodies are not comprehended. Ang panalangin, mga kaigsunan, nga atong makuha sa Ginoo, if we only present our bodies as clean, pure, healthy, mga kaigsunan, di gyud nato ni matugkad ang maong mga panalangin. Gani na yun pa siya din is pagpadayon. One reason why we do not enjoy more of the blessing of the Lord is we do not heed to the light which He has been pleased to give us in regard to the laws of life and health. Ngano nga di ta ma-enjoy, mga kaigsunan? Wata nagmalipayon sa pag-enjoy sa mga panalangin sa Ginoo. Tungod kay sahay di manggod ta maminaw sa mga pagtawag sa Dios may tungod aning balaod sa kinabuhi ug balaod sa mayong panlawas. Muna hinungdan nga di ta mag-enjoy. Muna hinungdan nga labi nag mga tao maabot nag-retirement, mahurot ra gyud ilahang kwarta diha sa maintenance. Kay kaniadto wa man sila nagtagad, mga kaigsunan. It is as truly a sin to violate the law of our being as it is to break the 10 commandments. Si Ellen White nagsulti niini. Balaod sa atong pagkinabuhi. Kung ato ning supakon daw nagsupak ta sa napulo ka sugo. To do either is to break God's law. Those who transgress the law of God in their physical organism will be included to violate the law of God spoken from Sinai. Mga kaigsunan, bugat ni. Apan giginahanglan nga ato ning masabtan. Gikinahanglan nga makamatanata sa ato ang mga katulugon. Spiritually and mentally, mga kaigsunan. Number 2, reason for reformation. Alang nining part 2, mga kaigsunan. Because there is penalty for ignorance. Not always ignorant. Hindi nyo, mga kaigsunan, na isa kapanahon nga kaning atong mga naga-implement sa balaod diha sa trapiko, mga kadalanan. Doon na sila'y mga pulong. Ignorance to the law. Unsa daw? Excuses no one. So there is penalty for ignorance. Tanawon ninyo. When person is spoken to on the subject of health, they often say, "Oh, we know a great deal better than we do." We do not realize that we are accountable for every ray of light in regard to their physical well-being, and that their every habit
is open to the inspection of God. Usahay, dili nato ni tagaan og pagtagad. Usahay, dili nato tagaan og gibugaton mga kaigsuunan. Nga doon na diay kita, gitawag nga accountability nato sa Dios sa tanan nga kahayag nga atong nadawat gikan sa langit, mga kaigsunan, mahitungod sa unsaon nato pag-atiman nining lawasa. Ingon pa niya din sa pagpadayon, physical life is not to be treated in a haphazard manner. Kung ang atong mga buluhaton sa atong trabaho, buluhaton sa opisina, buluhaton sa atong panimalay, dili kita ganahan, nga gilamo-lamo lang ang pagtrabaho, mga kaigsunan, how much more sa ato ang lawas. Gani si Ellen White nagingon, physical life is not to be treated in a haphazard manner. Every organ, every fiber sa atong kinabuhi of the being is to be sacredly guarded from harmful practices. Matagbahin nining atong lawas, mga kaigsunan. Matag organo, matag fiber sa tuang mga lawas. Gikinahanglan nga ato ning tagaan ug pagtagad at imanon o gilikay sa tanan nga makadaot nga mga practices aron magpabilin nga lig-on ug himsog. Ikatulo nga rason, mga kaigsuunan. Meaning part 2. Reasons for reform. Because you and I have the responsibility for light. Naatay responsibilidad sa kahayag, sa kaibalo, nga gihatag sa Dios kanato, aron at imanon ang lawas. Kung atong tanawon, mga kaigsuunan, at the time the light of health reform dawned upon us. Sa panahon nga ang kahayag may tungod sa pagreforma sa atong maayong panlawas o sa atong lawas. Niabot kanato. And since the time, ug gikan ni anang panahon, the question had come home every day. Ang pangutana kanunay nagapanuktok sa atong mga pultahan matag adlaw. Nga nagaingon, am I practicing true temperance in all things? Nagpabilin ba ko nga nagpractice ako ba ning gibuhat ang tininod nga pagpugong sa tanang butang? Namduman ninyo ang gisulti ni Apostol Pablo, whatever you do, do all for the glory of God. Tanang butang is my diet, such as will bring me in a position where I can accomplish the greatest amount of good. Ang ako bang pagkaon, naghatag ba kanakog kahimsog, nga akong mabuhat ang tanan nga mga maayo? Muni pangutana, nga atong pangutanon sa atong mga kaugalingon, mga kaigsunan, mga kapaglawom, mga minahal nga mga kahigalaan. If we cannot answer these questions, kung di tagatubag nining mga pangutana nga atong gisulti kaganiha, sa affirmative o sa positibo, then we stand condemned before God. Pagahukman kita, tubangan sa Dios. For He will hold us all responsible for the light which He had shown upon our path. Tagaan ta niya og responsibilidad, mga kaigsunan. Kung dili nato matubag ang kaning mga pangutanaha, mga kaigsunan, sa positibo or affirmative nga tubag, kita magaatubang, tubangan sa Dios, magatindog at tubangan sa Dios, ug atong tubagon ang atong responsibilidad sa kahayag nga gihatag kanato. Kahayag nga gipadanag sa atong agianan matagadlaw, ato baning gisunod aron maangkon nato ang himsog nga pagkinabuhi. The time of ignorance, God wink at. But as fast as light shines upon us, He requires us to change our health, destroying habits, and place ourselves in the right relation to the physical laws.
Tanawan ninyo mga kaigsunan, mayon ta nga wa man ko kay balo. Well, si Ellen White nagingon, ang atong panahon nga wa ta na kay balo, piyungan na sa Ginoo. Apan sa diha nga niabot ang maong kahibalo, as fast as light shines upon us, He requires us to change our health. Sa diha nga niabot ang mensahe, ug ato nang nahibaw-an, unsaon pagatiman sa atong mga lawas, mga kapaglaw, mga kaigsuonan, nagkinahanglan nga sugod na usab kita pag-usab sa atong kinabuhi. Pag-usab sa atong mga makadaot nga mga kinaiya, makadaot nga pamatasan, makadaot nga kinan-an, makadaot nga inimnan, makadaot nga pagtulog. Ug bisan pa sa paggamit sa atong mga gadget, mga kaigsuonan. And place ourselves, ug ato nang ibutang ang atong mga kaugalingon in the right relation to the physical laws. Ato nang ipauyon ang atong kaugalingon, mga kaigsuonan, sumala sa maong balaod sa pisikal nga makahatag ka natog maayong panlawas. Ikaupat, ngano nga nagkinahanglan ta sa mao nga reformation sa atong lawas. Aron maangkon nato, matransform kita into the likeness of Christ. Number 4, God requires an offering without blemish. Ang Dios nagkinahanglan og halad nga walay ikasaway. Tanawa ra gud ninyo, ingon pa sa Roma Kapitulo 12, versikulo 1, usa ni sa akong ganahan nga mga teksto sa balaan nga kasulatat nga gisulat ni Apostol Pablo. Ningon siya dinhi, therefore. Kada bitaw mingon gani tag therefore, naghimo tag conclusion. Sa diha nga hapit na mahuman ang pagsulat ni Apostol Pablo para sa mga taga Roma, mga kaigsunan, mga kapaglaom, nga kini nga mensahe para usab nimo, para nako. Maningon siya, therefore, I urge you, brothers and sisters. Ako nagadasig kaninyo, mga kaigsuunan, lalaki ug babae, in view of God's mercy, tungod sa kaluoy sa Dios. Unsa daw? To offer your bodies, what? As a living sacrifice, holy, pleasing to God, and this is your true and proper worship. Mao ni ang paghangyo ni Apostol Pablo. Gihangyo kita nga ato ning i-presenter ang atong mga lawas inubanan sa kaluoy sa Dios. Kay di man ta mahimong hingpit kung wala ang kaluoy sa Dios, kung wala ang grasya sa Dios, kung wala ang gasa nga gihatag sa Dios. Uban sa kaluoy sa Dios, atong i-presenter ang atong mga lawas, buhi nga halad, dili masakiton, mga kaigsuunan. Living sacrifice. Balaan ug makapahimuot diha sa Dios. Kasagara ra ba, mga kaigsuunan, ang tao musurrender ra tubangan sa Dios sa diha nga nagbalatian na. Musurrender ra sa tubangan sa Dios sa diha nga wa nay mabuhat. Apan sa diha nga himsug pa, sa diha nga ligon pang iyang lawas, sa diha nga batanon pa, nagpabungog-bungog sa pagtawag sa Dios. Apan ang gusto sa Ginoo, regardless of your age, bisan pilay imong edad, mabata man ka, mabatanon man ka, matigulang man ka, ma-senior citizen man ka, is to offer your bodies a living sacrifice. Ihalad nato ang atong mga lawas, buhi nga halad, nga kung atong tanawon ang sugilanon sa mga Israelinhon sa paghalad-halad, ang required nga halad nga ilahang ihatag, mga kaigsunan, mga halad nga walay ikasaway, walay piang, walay depekto, perfect ang lawas, himsog ang lawas. Ug mao nay gusto sa Dios nga atong ihalad diha sa altar sa tubangan sa Dios nga mao ang atong lawas, and that is the true worship sa tubangan sa Ginoo. Gusto nato masimba ang Ginoo. Matagaan og pagtagad ang atong relasyon sa Ginoo. Igsoon,
present your body a living sacrifice. Holy, pleasing to God. Tanawa ra gud ninyo, God requires the body to be rendered a living sacrifice to Him. Not a dead or a dying sacrifice. Gusto sa Dios nga atong i-presentar kining atong lawas. Healthy, mga kaigsunan. Dili himatyunon. Dili masakiton nga halad. The offering of the ancient Hebrews were to be without blemish. Sama sa akong gimension kaganiha, nga ang halad sa mga katawhan sa Dios kaniadtong mga Israelinhon, gikinahanglan dado ng halad nga wagyoy kasaway, wagyoy buling. And it will be pleasing to God to accept a human offering that is filled with disease and corruption. Kini ba pagadawaton kaha, malipay kaha ang Dios? Nga kung atong ihalad ang atong lawas sa diha nga, di natakalakaw, sa diha nga masakiton na ta, malipay ba kaha ang Ginoo niya na, mga kaigsuunan? Namduman na to. At the time that we are still strong and healthy, let us take care of the body and offer this a living sacrifice to God. Mahimong pleasing, makahatag og kalipay kaniya sa pagdawat, mga kaigsunan. Ug magaingon siya, this is the body nga akong gipakamatyan didto sa cross sa Kalbaryo. Igsoon, dili ulahi ang tanan. You can be transformed into the likeness of Christ. Ingon pa niya din sa pagpadayon. He tells us that our body is the temple of the Holy Ghost. And He requires us to take care of this temple, that it may be a fit habitation of the Spirit. Ang balaang nga kasulatan, nagasulti ka nato nga ang atong lawas mauning puy-anan sa balaang Espiritu, templo sa balaang Espiritu, ug nagikinahanglan nga ato ning tagaan o pagtagad, pag-atiman niini, aron mahimo kining angayan nga puy-an sa balaang Espiritu. Kung manglimpyo ganita sa ato ang mga balay nga atong ginapuy-an, grabe gyud ang atong panglimpyo. Tanan nga suok sa atong balay, ato ng silhigan, ato ng trapuhan, kay di taganahan mo puyo sa puloy-anan, nga hugaw ang palibot, hugaw ang sulod. How much more sa balaang Espiritu, mga kaigsunan, nga dinhi sa sulod nato nagpuyo. Why not cleanse our body? Ano nga di nato ni hinluan? Sa mga habit nga makadaot. Aron ang balaang Espiritu, malipay o ganahan mo puyo, sulod nato, mga kaigsunan. Ug ang Dios nga nagbuhat kanato, ang Dios nga nagpakamatay sa krus sa Kalbaryo, alang kanimog, alang kanako igsoon, malipayon sa pagpuyo ug malipayon sa pagtan-aw sa lawas nga yahang gihatag, gipahulam sa matag usa kanato. The Apostle Paul give us the admonition. You're not your own. Sama sa atong nakita kagabi, nga si Apostol Pablo kanunay nagasulti kanato, you are not your own. Kung inyong tanawon, mga kaigsunan, diha sa una Korinto kapitulo 3, una Korinto kapitulo 6, kapilagi balik-balik ni Apostol Pablo, ang pulo nga you are not your own, dili kamo mo itagiya sa inyong kaugalingon. Ang buti pasabot niya na, mga kaigsunan, mahinungdanon ang imong lawas ug ang akong lawas nga ato ning atimanon. You are not your own. For you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and your spirit which is of God. Mga kaigsunan, kapila po nagibalik ni Apostol Pablo. Ang pagpahinumdum kanato nga atong himayao ng Dios dinhi sa atong mga lawas. Una Korinto kapitulo 10 versikulo 31, nagingon, whatever you do, do all to the glory of God. Bisan unsay atong buhaton, mga kaigsunan. Aton ning buhaton paghimaya sa atong Ginoo. All should be very careful to preserve the body in the most condition of health. Kitang tanan unta, mga kaigsunan, tagaan nato og panahon nga atong ipreserbar ang atong lawas sa pinakamaayo nga kondisyon, mga kaigsuunan.
Pinakamaayo nga kahimsog nining lawasa. Parehas sa ato ang mga sakyanan. Mamotorsiklo man na or makutsi man na siya. Di man taganahan og sakyanan nga di yun nato na atimanon. Atog yun nagtanaan-tanawon. Tanawon natong tubig, tanawon natong hangin sa ligid, tanawon na tanan-tanan natong tanawon. Kay gusto nato nga inigamit nato mahimong kondisyon and maupod na ang gusto sa Dios sa ato ang lawas. Nga let us do the best to preserve the body in the best condition of health. That they may render to God perfect service. Ngaguguyon sa nato pagatiman sa atong mga butang, sa atong mga sakyanan, aron paggamit nato way abirya, mausab ang Dios mga kaigsuonan. Gusto niya tagaan og pagtagad, pagatiman sa atong mga lawas, ug gitagaan ta naggiya mga kaigsuonan, aron nga mapuslan kita nga hingpit diha sa iyahang buluhaton and to do their duty in the family. Dili lamang sa atong buluhaton sa Dios, dili lamang sa iglesia kita mapuslan, kung ato ning atimanon ang atong lawas, asa pa man, mapuslan ta sa atong pamilya. Mahimot ang panalangin sa ato ang pamilya. Dili mahimong burden. Bininyo mga kaigsunan, luoy ko sa mga pamilya. Nga ang mga miyembro nga nagpasagad sa ilahang panlawas sa diha nga nagbalatian sa diha nga na bedridden, intaw ng pamilya maoy nagbaguod og atiman. Dili man tungod kay gikapoy na sila, dili man tungod kay wa sila nahigugma, they do that because of love. Apan ang ilahang nga sakripisyo mga kaigsunan nagbunga sa sakripisyo sa mga kabataan sa atong pagwalay pagtagad sa atong lawas sa diha nga himsog pata. Apan kung ato ning tatimanon in the best condition mga kaigsuonan, mahimo kitang panalangin sa serbisyo sa atong Dios, sa iglesia. Mahimo kitang panalangin diha sa atong puloy-anan. Mahimo tang panalangin diha sa susyudad. Mahimo kitang panalangin sa tanan nga mga katawan. That's why God requires our body to be offered without blemish. But God is all pitiful, gracious. Muna ganahan ako sa ato ang Dios. Maluluyon, ang iyang grasya, wag yung pagkahurot, tender. And when the light comes to those who have endured their health by sinful indulgence, and they are convinced of sin and repent and seek pardon, He accepts the poor offering rendered to Him and receive them. Muning pagkadakong gugma sa Dios, nga sa diha nga ang tao nakadawat na sa maong kahayag, human nga nadaot ng iyahang lawas, Ginoo karon ra man gyud nako ni nahibaw-an, pasaylo ako sa diha nga nangayog pasaylo ang tao sa iyahang mga naakaagi nga diin nagresulta sa pagkabalatian sa iyahang lawas. Ang Dios sa iyang dakong gugma o grasya magapasaylo sa maong tawhana. O giyahang dawaton, intaw ng iyano, nga halad, nga gihatag ngadto kaniya. He accept the poor offering rendered to Him and receive them. Dawaton kana sa Ginoo, pinaagi pagpasaylo kanimo. Kung doon naman kay balatian, hinumduman nato, ang saad sa Dios, Jeremias 33, versikulo 3, call unto me and I will answer you. And I will show you great and mighty things which you do not know. Muna'y saad sa Dios. Inga nakadako ang gugma sa Dios. Nga sa diha nga nahumana ta mga kaigsuunan. Ang Dios maluoy, uban sa iyahang grasya. Niya pa. But what an inferior, pitiful sacrifice at best to offer to a pure and holy God. Noble faculties have been paralyzed by wrong habits of sinful indulgence. The aspiration are perverted, and the soul and body defaced. Mga kaigsunan mo na'y kaluoy sa atong Ginoo. So it requires a blameless offering. Apan sa diha nga nasipyat mangyud ta, wa mangyud ay perpekto nato, makasala mangyud ta, nakapasagad mangyud ta sa atong lawas, mangayo lang tagpasaylo ngadto sa Dios. Ug ang Dios pagapasaylo ka nato. Ikalima nga rason ngano nakinahanglan ta og reformation.
Because you are to stand as a living representative of God in this corrupt age. Kita mahimong ambasador, mga kaigsuunan. Pagkahayahay, no? Mahimo ikaw nga ambasador, representante sa Dios niining corrupt nga panahon. Mahimo ikaw nga representante niining sosyudad nga grabe ng balatian. Niining sosyudad nga wa nay kaayuhan. Ang mga pamaagis pagtagad sa panlawas. Tanawa ragon ninyo. The Lord has let His light shine upon us in these last days. Gipakita na sa Dios. Gipakita ni, gipaabot na ning mga kahayag kaniadto. Apan gusto sa Dios nga makita nato pag-usab sa bag-o nga pamaagi that the gloom and darkness which we have been gathering in the past generation because of sinful indulgence. Gusto sa Dios mahayagan na. Mo na nga naan ining atong programa karon. Aron ikaw ga ko ma-transform into the likeness of Christ igsoon. Tanawa ra gud ninyo. Might in some degree be dispelled. Kanang bitaw kagit-ngit. Ma-dispelled na siya, mawala na siya, and that the train of evils which have been resulted because of intemperate eating and drinking might be lessened. Kung dili man gani mawala, mga kaigsunan, mag-anam-anam o kabawas ang epekto sa intemperate nga atong kaon o pag-inom. Sahay mo man gini makadaot kanato mga kaigsunan. Ingon paganin ako sa uban nga mga membro sa Seventh-day Adventist Church, unsa may bisyo sa Adventista, kadaghanan mo tubag nako, kaon. Marabitaw na atong problema. Wala tay laing bisyo. Apan ang kaon mo'y gahatag natong problema mga kaigsunan. The Lord in wisdom designed to bring His people into a position where they would be separate from the world in spirit and practice. Ang Dios naghatag natong kaalam. Bogani nga si Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 12, versikulo 2. Nga dili na unta kita magpahiuyon niya nga kalibutan. Let us be separate sa ato ang posisyon from the world in spirit and practice, mga kaigsunan, that their children might not so readily be led into idolatry and become tainted with the prevailing corruption of this age. Dili po buti pasabot, mga kaigsunan, niini nga sinulat. Nga mo palayo na ta sa mga tao, wadto na ta dito kinatumyan sa bukid. No. Do not take responsibility. Because you and I is a representative. Gikinahanglan magkinabuhi kita. Tanawan ninyo mga kaigsunan, I would like to give this a simple illustration. Kanus aman nato makitaan ang bituon nga hayag. Panahon ba nga naata ilalom sa hayag nga suga? Sultihan ta ka, di ka kakitag bituon niya na. Adto ka dito sa way suga. Ngit-ngit, nga dapit. Ong hayag ang langit tanawa, klaro kaayo ang bituon. Ang buot na ko'y pasabot, mga kaigsunan, ang mga katawhan sa Dios, nagkinahanglan, mupuyo, taliwalan ining mga katawhan, nga gingit-ngitan sa sala, aron maghimo kitang kahayag ngadto kanila, ug makitaan nila ang dalan, padulong sa pagkinabuhing himsog, pagkinabuhing matinumanon diha sa Dios, ug maangkon nila ang kaluwasan, dili lamang sa ilahang espirituhanong kinabuhi, apil ang kaluwasan sa ilahang pisikal nga lawas. And you are a representative. Kita mo'y representante sa Ginoo. It is God design that believing parents, mga ginikanan, gidisenyo ni sa Dios, nga ang mga tumutuo nga mga ginikanan o ang ilahang mga kabataan should stand forth as living representative of Christ, candidate for the everlasting life. Mga kaigsuunan, kita nga mga ginikanan nga nagatuo kang Kristo. Kita nga mga ginikanan nga dunay relasyon sa Dios. Apil ang atong mga kabataan, magatindog unta kita nga representante ni Kristo o kandidato alang sa walay katapusan nga kinabuhi. All who are partakers of the divine nature will escape the corruption that is in the world through lust. It is impossible for those who indulge the appetite to attain the Christian perfection. Mga kaigsunan, imposible.
Nga usa ka tawo, usa ka Kristohanon, maangko niya ang hingpit nga pagka-Kristohanon kung siya nagpasagad sa iyahang appetite. If we indulge, kung atong ipasagad og paghatag og gana, bisan unsang butang, sama sa akong gisulti sa miaging pagtuon, nga dili lamang sa kaon, bisan pa sa trabaho, bisan pa sa tulog, paggamit sa atong mga gadget, mga kaigsunan, magpasagat kita ni ana nga gana, mga kaigsunan, it is hard for us to attain the Christian perfection. Busa in summary, mga kaigsunan, why do we need reformation? Tungod kay ang matinumanon nga pagtuman dunay panalangin. Number 2, penalty for ignorance, not always ignorant. Nung duman nato, nga ngatong pagsupak sa balaod sa kinaiyahan, balaod sa maayong panlawas, ug balaod sa Ginoo dunay itawag nga silot niini. There is penalty. Number 3, we have the responsibility for the light. Ang kahayag nga atong nadawat, responsibilidad nato ato nang i-share. Ato nang ipaybalo ngadto sa uban nga di nato ni tagu-taguan. Kaupat nga rason, God requires an offering without blemish. Kinahanglan tag reformation kay gusto sa Dios nga ang atong lawas ato ning ihalad ngadto kaniya nga way buling, walay ikasaway because you are an offering. Ingon ni Apostol Pablo, present your bodies a living sacrifice. And number 5, katapusan alang karon gabi. Aron ikaw ug ako to stand as a living representative of God in this corrupt age, niining corrupt nga panahon. Ikaw ug ako mahimong kahayag, representante sa Dios. Ginikanan, kabataan ug mga miyembro sa atong panimalay, mahimo kitang representante dili lamang sa atong iglesia, dili lamang sulod sa atong pamilya, apan bisan pa sa kalibutan. Salamat igsoon. Ganiining taknaa, imo ning nakita nga mga rason. Ingon pa ni Apostol Pablo, Galatians 5:24, those who belong to Christ Jesus, giginahanglan crucify the sinful nature with its passion and desire. Ug nagingon, ang akong response karong gabi, I have been crucified with Christ. Ako gilansang na uban ni Kristo. I no longer live, but Christ lives in me. Tugutan nato igsoon nga si Kristo na lang magkinabuhi sa atong kinabuhi. The life, ingon pa ni Apostol Pablo, that I live in the body, I live in faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Igsoon, this is my response. Kumusta man ang imong response? Hinaot, mga kaigsunan, nga pinaagi niining patong pagtuon. Maanam-anam nga mausab ang atong kinabuhi. Maanam-anam usab ang atong mga response, ang atong pagkinabuhi. Pagtagad sa atong mayong panlawas. And finally, maangkon nato, matransform ikaw gako into the likeness of Christ. Ang Dios magapanalangin kanimo igsoon, higala og mga kapaglaom nga nagatanaw karon. Ato ning pagatapuson pinaagi sa usa ka pagampo. Gamhanan namo nga Dios. Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong pagpakita kanamo og dugang rason sa among pag-angkon og reformasyon. Salamat nga ikaw nahigugma kanamo, ug salamat nga andam ikaw mudawat niining among mga halad sa among mga lawas. Panalangin ang among mga kapaglaom, mga kaigsuunan nga nagatan-aw karon. Tabangi kami nga magpabilin masinugtanon, pagbuhat sa imong buluhaton, pagatiman niining lawas nga imong gipahulam kanamo. Salamat Ginoo sa ikaw nagahatag og kahimsog sa among mga panlawas kay kining tanan among gilauman madawat tungod lamang sa ngalan Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.